Hello guys, nandito na naman ako sa garden at syempre, pag nandito ako sa garden, hindi maiwasan na hindi ako magtanim ng mga gulay. Kung kailan na ako may oras, doon ako nagtatanim ng gulay. Tapos, nabalakan ko na yung alugbati, gupit-gupit ako dyan, dyan sa mga dating nagtanim ng alugbati at sabi ko tataniman ko dito sa gilid na may bakod para dadami siya at kakamoy na kakamoy siya. Ayan, ganda. Mahilig na talaga ako magtanim. Pag wala kasi akong ginagawa sa amin, kasi naboboring ako, sabi ko, pupunta na lang ako dito sa garden ko at magtatanim ako. Kundi, magbubunot ako ng mga damo. Mas madali talaga, laging umuulan dito. Mabilis na tumubo yung mga damo dito. Lagi kong kinukuha yan. Pero, yung damo talaga, hindi mo maiwasan. Kahit anuhin mo pa yung puno niya talaga, tutubo at tutubo talaga yung mga damo. Pag may oras ako, kinukuha ko yung mga damo isa-isa. Kasi dito ako na wiwili sa pagtatanim ng gulay. Kahit dati naman kasi, gustong-gusto ko talaga nagtatanim. Nandun pa sa bahay namin. Malawak yung namin doon lupa. Nagtatanim talaga ako ng mga gulay, saring-saring gulay. Tapos, magpipitas na ako pag may bunga na. Kasi pag hapon kasi, kasi ako nagbibinyag ako ng mga gulay. Kaya ito na, ang alugbati natin, itatanim na natin para lumaki na siya. Ang alugbati kasi guys, mas madali lang yan, mabuhay. Yan, pag tinanim mo, madali lang yan mabuhay. Sabi ng matatanda sa akin, pag nagtatanim ka daw ng gulay at nabubuhay, malamig daw yung mga kamay mo. Ako talaga, lahat ng mga tinatanim ko nabubuhay talaga. Wala akong mga tinanim na hindi talaga nabubuhay. Lahat talaga na tinatanim ko nabubuhay. Ayan. Ang galing-galing. Tapos yung na yan, parang itak na yan, binili ko lang yan kasi sabi ko magagardening ako. Sinabi ko din yan sa asawa ko na magtatanim ako ng mga gulay at proud naman ako sa asawa ko. Kahit anong gusto ko, sinusuportahan niya ako. Sabi niya, kung gusto mong magtanim, sige lang, suportada ako. Hindi ako inaanuhan ng asawa ko kung gusto ko magtanim. Kasi sa akin, nawiwili ako pag nagtatanim ako. Tapos sabi ko, pag magluluto ako ng mga ulam namin, tapos may kailangan na lagyan ng gulay, dito na lang ako pumupunta sa garden ko at kumukuha na lang ng gulay at hindi na kailangan, makatipid pa kami, hindi na kailangan bumili dun sa tindahan. Tapos sigurado press pa yung gulay. Siyempre ako mismo ang nagtanim, diba? Maganda talaga, hindi mo mapapansin, lumalaki at lumalaki na yung mga garden ko. Kaya baka magtaka kayo guys sa mga ina-upload ko na laging content ko ang nagtatanim. Oo guys, content na natin lagi yung pagtatanim muna. Kasi dito na ako nawili sa pagtatanim ng mga gulay. Binibigyan ko to ng oras na Sabado o Linggo, may time ako. Nagtatanim ako ng mga gulay. Tapos, masarap pala sa pakiramdam pag nakikita mo yung mga tanim mo na malalaki na at mayayabong na siya. Parang masarap sa pakiramdam na sabi ko, ay, ito na yung mga tinatanim ko. Maganda na. Tapos, sinishare ko din yung mga gulay na mga tanim ko sa mga gustong humingi ng mga gulay. Siyempre, share your blessing. Kaya, ayan, inaano ko yung mga lupa. Mas maganda kasi yung mga malalambot na mga lupa eh. Diba? Mas ganda taniman. Sabi ko pa nga, tataniman ko pa ng mga talong yan at saka mga carrots. Kahit anong gulay ang makikita ko, gusto ko tataniman talaga. Para libre na yung nating gulay. At ayan, tinataniman ko talaga
Ginaganyan ko. Tapos pag kayong tumatanim guys, at mga bagong nagtatanim dyan, na first time nagtatanim, pag tumanim kayo, bibinyagan nyo agad. Mas magandang mga mabubuhay talaga yung yung mga kinilis na mga bigas, yung tubig dyan, imbak nyo lang sa balde. Tapos pag pumunta kayo sa garden nyo, yan yung ibibinyag nyo sa mga tanim nyo para mabilis na lumaki yung mga nyo. Parang abono na yan sa mga tanim nyo. Yan, di ba? Ilang araw na lang yan. Pag bumidyo ako ulit niyan, makikita nyo na yan. Lalaki na yan at kakamoy na dyan sa bakod. Kaya yan. Ang ganda-ganda na ng mga tanim ko. At shout out pala sa mga nagbabash sa akin dyan na sabi nila, bakit daw ako nagtatanim sa mga kilala ko ng mga gulay. Sabi nila, wala daw akong trabaho, nagtatanim na lang daw ako ng gulay. Hindi ko naman kinakahiya na magtanim ako ng gulay eh. Bakit ako nahihiya? Bakit? Yung bang binibilin yung mga gulay dyan sa tindahan, pag walang mga nagtatanim ng gulay, may bibilin ba kayo sa mga tindahan? Mga farmers dyan, pag walang farmers na nagtatanim, may bibilin ba kayo mga gulay sa tindahan? Di ba? Wala. At sa akin naman, kahit hindi ko naman to lupa, nagpaalam lang akong tataniman ko, why not natataniman ko? Kasi yung aso ko kasi nakalagay dito sa lupa ng kilala ko. Kaya sabi ko, ay wala namang tao dito. Kasi maganda kasi yung lupa niya dito. Sabi ko, tataniman ko na lang. Kaya nagpaalam ako. Sabi naman nila, okay naman daw. Kaya ayun, yung ibang mga tanim nila dito, tinaniman ko na lang ng mga bago, tapos maintain ko. Tapos guys, no, hindi talaga natin mapapansin yung mga nagpo-post tayo sa Facebook o YouTube o ng ganito na may tao talagang nagbabash sa atin. Yung iba naman maganda naman, pero hindi naman ako nagpe-epekto sa kanila. Itong gusto ko na magtanim, sa akin naman yan. Tayo naman kasi iba-iba yung mga gusto natin sa buhay. Sa akin, gusto kong magtanim ng gulay kasi mahilig ako kumain ng gulay. Ang gulay masustansya sa ating katawan. Kaya kailangan natin magtanim at hindi na kailangan natin bumili doon. Diba? Mas maganda kung magtanim ng sarili mo at fresh na fresh talaga. Kaya ayan guys, pagkatapos kong taniman yan, bibinyagan ko na agad. At ilang linggo na pag-upload ko ulit yan, na yan, madami na yan. Mabilis yan, mabuhay yung alugbati. Yan. Tapos, bibinyagan na natin yan. Dati yung tinanim ko dyan, sitaw. Pero, yung sitaw, tinuka ng manok. Naghihintay ako na tumubo. Wala na pala akong hihintayin na tumubo kasi kinain na pala ng manok. Kasi pumapasok kasi dito yung manok, kaya nakita niya. Tapos itong napunda akong sakaang na papaya na pinatubo ko. Sabi ng asawa ko, mas maganda daw yung papaya na ilalagay sa ipunla mo na sa lupa, itanim na sa lupa talaga, kunin na sakaang para mabilis daw lumaki. Pero hindi naman yan papaya. Ang papaya na yan, lalaki yan ng konti tapos bubunga, hindi yan tataas ng tataas. Ganyan lang yan, lumaki yan lang, para mababa lang ang paglaki niyan kasi ibang klaseng papaya yan. Kaya dyan ko ilalagay siya para pag tumubo siya, malapit siya sa mga kangkong. Para pag tumubo siya, dadami at dadami siya. Marami pa ako mga punla dong mga papaya. Pag bumibili, may nagbibigay sa akin ng ng papaya na hinog. Tapos yung mga mga
seed niya, ko, tinatanim ko, pinapatubo. Ayan, tumubo na siya. Yung iba maliit pa. Bago ko ipunla yan, matibay na talaga yan. Ayan, okay na yun. Dalawa lang munang ilalagay ko dyan. Tapos pag lumaki yung iba, dun ko naman sa kabila ilalagay. Yan. Nagtanong kasi ako sa asawa ko kung dyan lang ba sa kaang yan ilalagay ko. Sabi niya, mas maganda daw kung isalin ko na lang daw sa lupa para mabilis daw lumaki at bumunga. Siyempre, nagtatanong din tayo sa mga husband natin. Kaya, ayan. Ito namang isa, itatanim ko naman dyan, oh. Ayan, kinukuha ko muna yung mga ibang mga tanim na hindi naman gulay. Ayan. Yung mga damo talaga, mabilis na tumubo. Kukunin mo yung mga, mga damo na yan. Ilang araw na naman, tutubo at tutubo na naman. Sabi ko, pagod na ako magbunot yan. Bubunutin ko, babalik at babalik talaga yan. Ganyan talaga yung mga damo na yan. Kaya, kahit may damo, kung may ako, minsan may oras ako, binubunot ko lang yan kasi hindi naman matigas. Malambot naman, binubunot ko. Tapos yung papayang isa, dyan ko naman ilalagay. Ayan. Sabi ko, pag bumunga yan, bibigyan ko naman yung ibang may gusto na seedling yan. Bibigyan ko naman. Hindi ko alam kung ilang days bago lumaki yung papaya. Baka mga 2 months o 3 months, ganun. Kaya, dyan ko na lang muna ilalagay yan. Pagkatapos ko nang itanim yan, sabi ko bibinyagan ko na para may binyag na siyang tubig. Ayan, bibinyagan na natin yan. Ayan. Ganda. Para mabuhay. Tapos dun sa may dalawa pa. Yung iba nandun pa pero maliliit pa. Kaya sabi ko wag ko munang At ayan na yun yung mga alugbati na nilagay ko. Tinanim ko. Ayan na siya. Ilang lang yan mabubuhay. At ayan yung mga tinanim kong iba. Ayan yung mga ginawa ko na na yan, mga ko na yan, mga kamatis. Ayan na yung mga kamatis ko. Pag lumaki at lumaki yan, lalagyan ko ng yan bakod na maliit. Ayan yung mga kangkong ko. Ayan yung mga kangkong ko, dating mga tinanim, lumalaki na sila, dumadami na sila. Ayun banda sa yung ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, ganda, lumaki na talaga yung papaya ko. Yan, yung kangkong may mga bulaklak, dumadami. Yung dati ditong mga kangkong na parang magulang na, kinuha ko na. At yung mga okra kong mga maliliit na yan yung bagong mga patubo ko. At yung mga mataas na yan yung mga dati ditong mga tanim. Pinatanggal ko na nga lahat at palitan. At ito na yung mga ko, mga dalhog ko. Ayan. At ito yung balinghoy. At dun banda, ko yan. Nilinisan ko kasi parang malinis naman. At ito naman yung ibang mga pinatubo kong mga mga papaya. Ito yung mga tanim ko. Ayan. Tapos nagpatubo pa ako ulit ng dinagdagan ko ng kamatis. Ayan. At mga yan, mga